Ang ating, actually, it's a new song. We give thanks to our God dahil siya po ang ating nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. Sabi po dito na in spite of everything that we have, na problema, still God. So as we sing this new song po, sana kumustahin po natin ang bawat isa at isisigaw po natin that we give thanks to our Lord and mighty Savior. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of clothes. I tried with all my might, I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. When I ran up to the road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Cannot deny what I see, got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friend, burden and bitterness, you can't just keep them moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Ama, salamat for giving us again and again the things that we do not deserve, the things that we do not love the most, Lord God. That dahil what we love most is yung choices na binibigay namin sa sarili namin, the satisfaction that we only get to enjoy, our selfish self, Lord God, that we continue to satisfy, Lord God. But at the end of the day, Lord, kahit walang-wala na kami, iniisip namin na kami yung lugmok na, we're depressed, we have this anxiety, Lord, that we worry too much. We found rest in you, Lord God. We can only see fit that worshiping you is the only answer na magbibigay ng kapanatagan sa buhay namin. And Lord, as I experience this, Lord God, nawa sa pag-usap namin o pagkasalamuhan namin sa bawat tao na nasa labas, sa trabaho namin, Lord God, sabi ng song, may I only speak Jesus, Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is healing, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus.
mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. The light provides. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within this presence. I speak Jesus. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will song the sing of ages to the Lamb. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever.
above them all. All thrones and dominions of powers and possessions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions of power and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Ama, salamat for giving us again and again the love that we can only feel na nasa inyo lamang, Lord. Na ikaw lamang ang nagbibigay nito, hindi yung mundo na ginagalawan namin. Dahil ikaw lamang ang Diyos na gumagalaw sa buhay ng bawat isa sa amin, na nakakaalam kung anong problema namin, nakakaalam kung ano yung deepest, darkest moments ng life namin na hindi namin masabi sa ibang tao. Salamat for curing anxiety, salamat for curing depression, salamat for curing our mental health, Lord God. And we ask that all people na nagsasuffer right now, Lord, we ask that you hold them steadfast, Lord. And may you continue to bless the people, Lord God, surrounding the Lord God. And Lord, as I worship you today, I give you everything that I have na marumi. Dahil I cannot give anything na good. Dahil apart from you, Lord, I cannot do anything good, Lord God. Lord, salamat. May you continue to bless us, Lord God, sa panahong ito na nangangailangan ng Diyos. Lord, we ask that you bless the pastor as to deliver your word today. Bless the person beside me, in front of me, Lord. And again, I ask that you ihulin mo na po ako, Lord. Lord, we offer you this worship today, this service, this happening today, this event. Salamat po, Lord God. We love you. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsasabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Please remain standing po for this scripture reading. Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa Diyos ang papuri. Purihin natin ang ating dakilang Diyos na siyang ating manunubos at tagapaglikha. Purihin siya. Ngayon po, babasahin po natin ang kanyang salita sa Santiago, talata 3, kabanata 5 hanggang 6 po. Sabay-sabay po natin basahin ang kanyang salita na siyang nagbibigay sa atin ng kaalaman at karunungan sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Ganyan ang dila ng tao, kay liliit na bahagi ng katawan, ngunit
Ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo na paglalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito at pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Salamat sa Diyos, salamat sa kanyang salita. Maupo na po tayo. Isang napakagandang umaga sa ating lahat. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Praise the Lord, no? Purihin po ang Panginoon. So, nandito na po tayo sa ating topic sa umagang ito. Ang topic na naka-assign sa akin ay the poison of gossip, no? Kung gaano po kapinding lason po ang gossip. And then the subtitle is dealing with chismis in the community. No? Dealing with chismis in the community. So, yun po yung subtopic. So, sana i-bless tayo ng Panginoon sa ating worship ngayon na ang banal na espiritu ang kikilos sa ating kalagitnaan at ang masamang espiritu ay mawawala sa ating buhay o sa ating mga dila habang tayo ay magsamba sa ating banal na Diyos. Tayo po ay manalangin. Our gracious and loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful morning. Thank you, God, for bringing us here safe and sound. Thank you, Lord, for taking good care of us during the entire week, Lord God, of doing our daily tasks, O Lord. Thanks for the good health, the strength, Lord, the material provisions, and even, Lord God, a spiritual comfort and transformation that you are continually doing, Lord God, in our lives, every moment of every day. At this point in time, Lord, we welcome you so highly in our midst. You are our unseen guest. You are our unseen manager. And of course, Lord God, the supervisor and the leader, the ruler of our entire beings. Forgive us, Lord, whenever we have done anything wrong in your eyes through our words, through our actions, through our thinking, O Lord. Forgive us and cleanse us, Lord God, holistically and make us worthy, Lord, to give praises to your name. Open our hearts and our minds to really understand your precious message. Holy Spirit of the living God, we ask you to start working, ministering to each one, and anoint your servant as he will speak, Lord God, your precious message, that your name will be given glory and honor. Bless those ones who will be coming here, that you are safeguarding their footsteps to come here, Lord God, safely and soundly. All glory and honor we bring back to you in Christ's name. Amen. So our text is James chapter 3, verses 1 to 12. That's the whole passage, but we are selective on focusing on chapter 3, verses 5 to 6. There are a lot of issues in churches. So sa simbahan, maraming mga issues. There is disunity. No, very hard in Kamako per se, particularly in Mindanao, mayroong na-divide na simbahan. Mayroong nag-donate ng simbahan, nag-donate ng lote, kasi malalaki po ang lote doon sa Mindanao. Tapos yung hindi na sila magkasundo, kinuha yung simbahan pati lote. So ang church lumipat doon sa kabila, harap lang, tapat lang, tapos tapat ng kalsada, nahati sila ng kalsada. Nagpatayo ng bago, maganda. At yung binawi na simbahan, di ko alam kung anong ginawa nila, lumipat sila ng iba pang lugar at nagpatayo ng bago. Pero Kamako pa rin. Kaya kuminsan natuwa na rin ang leadership ng Kamakop kasi nag-multiply sa magitan ng split. Split. Kaya mayroon na sa ating bylaws, splinters o splinter groups. Mga groups nga nag-split. Splinter groups ang tawag diyan.
Pero alliance pa rin. Kumuha pa rin sila ng pastor ng alliance. Pero tuloy pa rin. Di ko alam kung magkita-kita sila sa fellowship o sa kalsada o sa palengke o sa mall kung nagbabatian pa sila. No? So, disunity. There is sin. May kasalanan. Some say churches are full of hypocrites. No? Maraming nagsabi na ang simbahan daw o Christian churches ay punong-puno daw ng mga hipokrita. No? Sana hindi tayo dyan, gano'n, no? Sana tunay tayo mananampalataya sa Panginoon. Makikita si Jesus sa buhay natin. Lahat-lahat. Kasi yun ang sabi ng iba, full of hypocrites daw ang simbahan. Some churches are led by poor leaders. Karamihan ng mga simbahan, nililid ng mga poor leaders. Some churches don't allow their leaders to lead. Mayroon din mga simbahan na hindi nila inaalaw ang kanilang leaders na mag-lead. Some churches have financial challenges. Maraming mga simbahan na may problema sa financial. However, nearly every church has at least one problem. Even if on a small level. The problem is gossip. Gossip or Tagalog, chismis. Gossip is sharing information about other people. Ganun yun. Pag sinishare mo yung information ng isang tao sa ibang tao, kinakalat mo, that is considered gossip. Which is often unconfirmed. Hindi pa nga na-confirm, hindi pa na-kumpirma, hala, kinalat mo na yung information. And usually seeks a reaction. Gusto nating magkaroon ng reaction, no? Kaya sa government nga, napansin po ninyo, grabe ang chismis sa politics, siraan. Kaya nagpapapansin para, kunwari, malinis siya, pero hindi pala kasi ang motibo niya para iboto siya. Ganon po yun, no? So, siraan. Former First Lady ng Amerika, si Eleanor Roosevelt, no? Asawa ito ni President Franklin Roosevelt. Sinabi niya, pakinggan po ninyo, maganda po ang sinabi niya. Great minds discuss idea. Kapag mayroon kang great minds, anong pinagdidiskussan? Ideas. No? Average minds discuss, events. Yan po, ang average minds. Pero ang small minds, maliliit na utak, ano pa sa Tagalog yun? Makitid ang utak, discuss people. Kaya pag makitid ang utak, anong pinag-usapan dyan? People. Kasi hindi sila great minds. So tayo, great minds man tayo kay Lord, anak na ni Lord, sana po ang ating i-discuss ay tungkol sa mga great things about God. Great things about God na mabigay puri sa Panginoon. No? Hindi po yung great ideas. No? Hindi po yung tao. Sabi ni Pastor Rick Warren, author ng Purpose-Driven Life, PDL, meron pang isa, Purpose-Driven Church. Pagdating ko sa AGS noon, I was aging 24 years old. Nag-aral ako ng master's degree ko sa AGS. Ito na yung book na binigay sa amin sa Pastoral Theology. Batang-bata pa si Dr. Rick Warren doon. Purpose-Driven Church. Tapos naging nag-Purpose-Driven Life na. Ang ganda, no? Kaya nagiging platinum, no? Millions of copies sold, no? Ni Rick Warren. Pero alam po, ang income ang pera doon sa books niya, kasi pumatok yon, pati mga Catholic people read that book, binigay niya sa church ang lahat na proceeds, no? Ni Rick Warren. Sabi niya, gossip is saying behind someone's back. Pag nakatalikod siya, pinag-uusapan siya, tinichismis. What you would never say to their face. Hindi mo sinabi sa kanilang harapan, pero pag nakatalikod, siguro sa harapan, mabait. Ang bait-bait talaga, hindi mo mahalata. Magaling, no? Pero pag talikod, naku po, ikaw ay naging pulutan. Iyon po ang gossip, sabi ni Rick Warren. Motivational speaker, siya ay si Steve Maraboli. Motivational speaker, para siyang si Nick Vujicic, no? Yung walang limbs, walang paa. Pero ngayon ay may sakit siya, no? Pag-pray natin si Nick Vujicic. Patay na ba? Namatay na pala daw. Naku po, ang nabalitaan ko doon, may sakit. Pero namatay na. So, pag-pray natin yung pamilya. Kasi maliliit pa yatang anak niya.
At saka, napakaganda yung kanyang misis, no? Na pumayag na magiging misis niya. No? So, pag-pray natin na ma-comfort sila at matanggap. No? Pero praise the Lord, ginamit yung si Nick Vujicic na mag-comfort sa mga tao, motivational speaker siya. Itong sinabi ni Steve Maraboli, gossip is just a tool. Ang chismis ay parang tool, no? Isang kasangkapan, tool to distract people. Para i-distract ang mga tao who have nothing better to do from feeling jealous. Nadi-jealous lang sila sa'yo of those who do. No? Nag-jealous lang, naiinggit lang. Gossip, chismis in Tagalog, should not be a part of churches. Hindi siya dapat part sa simbahan. Kasi tayo ay sa Panginoon eh. Huwag natin i-entertain yung espiritu ng chismis mo, ang brothers and sisters mo, yung leaders mo sa church, o si pastor, i-chismis, si pastor rin ang chismis din. Kasi hindi ganon. Sa simbahan tayo eh. Pinapasok natin yung demonyo. Hindi po yon. Pag matutukso ka na, rebuke agad in Jesus' name. Kailangan may spirit of discernment. Nadi-discern mo kaagad na nasa mali ka na. Matutukso ka na magsalita ng mali o ng masama, no? So yun po ang gossip or chismis. Chismis, no? So, yet in many churches, dapat ang chismis wala sa simbahan. Pero, nakakalungkot sa maraming simbahan, gossip is alive. Dapat Jesus is alive. Gossip is alive. Kaya siguro ang kanta na nila doon, sa mga chismosa sa simbahan, gossip is alive. Hindi na Jesus is alive. Alive ang gossip, ang chismis. Gossip is alive and well. So dapat po, hindi po. No? So sana po na pag-uwi natin, sa buhay natin, personal, kung natutukso tayong mag-chismis or ang kaibigan natin ay chismosa, patayin na natin, rebuke na in Jesus' name. Huwag patayin na suntukin o saksakin. Ibig sabihin, tuldukan mo na. Tuldukan mo na. No? Pangaralan mo siya, ipag-pray mo. Na love one another, forgive. Huwag mainggit. Inggit kasi jealousy, yung karamihan sa gossip. No? So, what should we do? Anong gagawin natin? We should stop that. Tigil natin. Kung na-involve tayo, itigil natin yung chismis. Pakikipag-chismis. Indeed, that's our sermon for this morning. Stop tale-bearing. Tale-bearing is another term for gossip. Tale-bearing, gaslighting, backbiting, yung kinakagat ka sa likod, backbiting, tale-bearing, telltale, ano pa? Gossip, chismis, for short. No? Ang title ngayon sa umagang ito ng sermon ay The Dangers of Tale-bearing. Tale-bearing is another term sa gossip, o chismis. Here are some of the reasons that we should stop that. Unang reason, gossip parallels lying. Kapag nagchismis ka, hinismis mo yung kapwa mo tao, sa simbahan man, kapitbahay man, kamag-anak man, kaibigan man, kasama mo sa trabaho, and so on, pag tinismis mo, parallel lang po yun sa pagsisinungaling. Bakit po? To be parallel with something means to be beside with. Pag parang parallel ka sa something, ibig sabihin, beside with. Katabi mo lang, kasama mo lang yan, run with it. Kasama ka lang tumakbo dyan. Or be in the same direction. Isa lang ang direction ninyo. Or position. Chismis ka, at saka yung pagsisinungaling mo, isa lang yan. They go together. No? Well, gossip is not exactly the same as lying. Hindi masyadong the same as lying, but it's in the same family. Kapamilya lang po yun, hindi po yung kapuso. Kapamilya po ang chismis at pagsisinungaling. Kung mag-teacher, sa mga teachers, anong tawag na sa teachers? Yung association. Di ba? Ina-associate? Association. Halimbawa, itong kambing, pwede mo i-associate sa ano? Tupa. Oh, ang kambing, i-associate mo sa tupa. Yung cat, tiger. Pwede o cheetah.
O, di ba? That is sa pagtuturo kasi sa mga, lalo na sa preschool, no? Association ang tawag yan. No, association. So, na-associate siya. Ang lying ay kapamilya ng chismis. Gossip and lying hang out together on weekends. Gossip and lying are parallel to one another. Listen to Kawikaan, Proverbs 11:13. Anong sinabi? Sa chismis, a gossip goes around revealing a secret. Ang chismis ay go around, nire-reveal niya ang sikreto. But a trustworthy, ang mapagkatiwalaan na tao, sabi ng Kawikaan 11:13, a trustworthy person keeps a confidence. So kung chismosa ka, nagre-reveal ka ng sikreto ng kapwa mo tao. Ay, may batas pa naman dyan. Anong batas dyan? Cyber libel, ano pa? Yung kinakalat mo yung chismis. No? Plunder o ano pa? Cyber libel. Marami, no? May kaso dyan. Basta may kaso dyan. Pag mapunta niyo sa abogado, sa korte, nako, pag-aralan yan, daming case na lalabas dyan. I-file sa'yo. Paninirang puri. No? So, ang mapagkatiwalaan daw na tao, sabi sa Proverbs 11:13 ay kinikip niya ang confidence. We see, lying is saying something that you shouldn't say. Ang pagsisinungaling ay pagsasabi ng isang bagay na hindi mo dapat sinabi. At ang chismis ay pagsasabi ng isang bagay na hindi mo dapat sabihin. The two, ang dalawang ito, lying at saka chismis, run parallel with one another. Run parallel with one another. Okay po? So, lying, pagsisinungaling, can do a lot of damage. Kapag nagsisinungaling tayo, grabe ang damage na magagawa dyan. Di ba? May kaso rin po dyan. Moral damage. No? Babayarin ka ng malaki. No? Lying in churches, kapag nagsisinungaling tayo sa loob ng simbahan o sa mga kasimbahanan, can especially do a lot of damage. Masisira talaga ang simbahan. Pamilya, relationship, lahat, katrabaho. Pag nagsinungaling ka, masisira talaga. No? A lot of damage. The reality is that gossip or chismis can do a lot of damage also. Grabe din, no? When we gossip, kapag tayo nakipag-chismisan, what we may mean as something to get attention or to make ourselves look interesting can usually cause great damage. Kasi pag nakipag-chismisan tayo, parang gusto nating kumuha ng attention or gusto nating ipakita ang ating mga sarili na we look interesting. Pero ang damage niyan napakatindi. Sabi ni Santiago, James chapter 3, verses 1 to 12, Santiago in Tagalog, sinabi niya dito, James speaks about the danger of what we say. Grabe talaga ang danger. He says in James 3, 5 to 6, sabi niya, the tongue, yung dila, napakaliit lang siya, di ba? Liit-liit dito. Patayin niya ang buong tao dito. Una mo na sarili mo. No? The tongue, sabi niya dito, is a fire. Lalo na ngayon, Fire Prevention Month pa ba? Hindi na yata? Fire Prevention Month. Grabing sunog, no? Yung sa Pasay City Alliance Church, malapit masunog, muntik na masunog, no? So praise the Lord, na save, no? The tongue is a fire. Katulad siya ng apoy, ang dila. Lying can burn someone. Ang pagsisinungaling, pwedeng sunugin niya ang kapwa-tao. Ganon rin po ang chismis. Chismis can as well. Both the one who said it, yung isa na siya na nagsabi diyan, and the one about whom it was said. Kaya gossip parallels lying. No? Pangalawang point, this second reason. Gossip pries apart the church. You know, pries apart? Ihiwalay niya ang simbahan. Ihiwalay niya ang bawat isa. Ikalat niya. Ganun din sa pamilya o mag-asawa. Hiwalay. Pati ang friendship.
Kahit close friend pa kayo. No? BFF pa kayo for how many years? Sisirain lang yun in just a second. Ganon po ang power dyan ng gossip. Alam natin na mayroong mga BFF na marami na nasira. Ako, madami kong alam. Na nasira lang dahil sa chismis. Grabe talaga. Think about some things that are easy to pry apart. Mag-isip natin ng something na, madali siyang paghiwalayin. Perhaps, a banana peel. Yung balat ng banana, di ba? Ang bilis paghiwalayin. How about Velcro strips? O, pinag-usapan namin ni Mrs. yan habang nakasakay kami sa LRT. Velcro strips. Yung para siyang fastener. No? Ano nga yun? Pinag-aralan natin. Para siyang yung cloth fastener. O, yan. Oo, ganun. Didikit. No? So, Velcro strips. Padaling paghiwalayin. Ano pa? Maybe boiled peanuts. Yung pinakuloang mani ba yan? Nilagang mani. No? Madali siyang paghiwalayin. What are some things that are difficult to pry apart? Ano yung bagay na mahirap talaga paghiwalayin? Siguro, rusty metal parts. Rusty, yung makalawang na metal parts, mahirap paghiwalayin. Siguro, frozen steaks. Frozen yun eh. Frozen steaks. Mahirap paghiwalayin. Siguro, newlyweds. O, siyempre, bagong kasal yun eh. Newlyweds. Hindi pa paghiwalay yun. Bagong kasal lang eh. Mag-honeymoon pa yun. Maghiwalay na kagad. Hindi pa nakapag-honeymoon. O, di ba? Wag mo na. Newlyweds. Pwede yun. Here's a question. Ito po yung tanong. Should the church be easy or difficult to pry apart? Ang simbahan ba ay madali lang siyang paghiwalayin? Ang sagot, it should be difficult. Mahirap paghiwalayin ang simbahan. Bakit? The church should be bound together in unity, love, and strength. So ganun doon ang simbahan, mahirap paghiwalayin. Pero, may pero ito ha, hindi pa yun final. Dahil ang simbahan daw ay bound for unity, nagkakaisa in Jesus. One body, and there is one head, and that is Jesus. And we are members of the one body. Hindi mo pwede na ang members of the body, tanggalin ko yung mata ko. Pwede ba yon? Tanggalin ba ito? Pwede ba yon? Tanggalin ko ito? Hindi. Hindi sila, they are inseparable. And Jesus is the head. That's the metaphor, no, of a church. No? Mahirap paghiwalayin. Pero may pera yon. Mamaya. No? Kaya, so that nothing can tear her apart. Yet, gossip, chismis, can pry apart a church. Ang chismis ay kayang paghiwalayin ang mga miyembro ng simbahan o iglesia. That's how powerful gossip is. Ganon siya kamakapangyarihan. Here's the reality too. The more you gossip in a church, kung tayo daw palaging nagtichismisan sa simbahan o tinichismis ang simbahan, the easier it is to pry it apart. Mas mabilis siyang paghiwalayin. Kaya I like my Korean boss, when I was teaching English at Brookside Hills, Cainta, Rizal. I taught English there. So our boss, who is a Korean missionary, told us that all teachers in English, before you teach your students, you have to go first inside the chapel. So he made a chapel there. There is a brief worship service first. You pray, and the Korean people, when they pray, they shout very loud. They cannot pray, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hindi ganon. Talagang sumigaw yon. Ay, hindi mo ako makasigaw. Nahirapan ako. Ang hirap pala ng kultura ng Korean. Pero nakita nyo, grabe sila mag-pray. Mayaman ang Korea, ang South. Mayaman. Tayo, kulang tayo sa pray. Alam mo, ang na-observe niya sa atin, you Filipino people, I wonder why. That's the very reason the Lord is hard for you to bless. Mahirap kayo i-bless ng Panginoon. Bakit? Kasi kami, yung ibang mga teachers ng mga Pinoy, pagpasok agad, kamusta ka? Saan ba siya galing? Saan na siya napunta? Nagchismisan instead na mag-pray. Kaya dito, di ba, pagpasok tayo sa simbahan dito, bago tayo pumasok dito, huwag yung chika-chika kaagad na puro chismis. Pray! Sila kasi pagpasok, ganun ka agad, pray! Hallelujah, hallelujah. Tapos may speaking in tongue pa yun, lalalala. Ganun pa yan. No? Ang mga Korean.
Ma-learn tayo ng lesson sa kanila. Kasi pag mamayabang tayo, bakit nga sila biniles kaysa atin? Grabe sila ka-prayerful. Although hindi sila perfect, marami ka rin masawayan sa kanila. Ugali nila. Pero nakita ni Lord yung puso nila. Lahat naman tayo may ugali. Kailangan ipabago natin kay Lord. Kasi para ma-bless si Lord sa ugali natin, dapat Christ-like character. Hindi yung dati nating pagkatao na hindi pa tayo nakakilala kay Kristo ng totoo. Dapat hindi yun ang pairalin natin. No? Kaya, yun po. Pagdating ng mga Korean, pagpasok agad prayer, kaya tayo, tinitingnan pala tayo. Kasi mahilig tayo magchika-chika instead na magdasal. Puro kwentuhan, puro cellphone kaagad, di pa nagsawa, nasa sa bahay, cellphone, di na nga nakatulog, puro cellphone. Wala nang time kay Lord. Kaya paano tayo i-bless? Paano? Yun ang malaking tanong. Dapat tayo magbago. Hanggat hindi tayo magbago, mga kapatid, hindi talaga tayo i-bless ni Lord. May problema ang kultura natin. May problema. No? Hindi man sila perfecto, pero maganda yun. Magandang disiplina yun, yung Korean. No? Kaya natuto ako sa kanila, kasi naging boss ko mga Koreano for how many years? No? More than 20 years. Nabanggit ko pa sa inyo, naging former dean ako ng college, Antipolo. Philippine International College, Antipolo. Okay po? Kaya kilala ko ang mga Korean, mga practices nila. Sa May 31st yata, no? Sino pong naka-assign sa May 31st, so mag-excuse lang po ako, at least ma-save kayo sa inyong schedule mag-preach dito. Si Reverend Dr. Hannah Lee, darating ngayong May 20, galing Korea, at siya mag-speak dito. So ipag-pray natin si Reverend Dr. Hannah Lee, mag-speak siya dito, at pag-pray natin gagamitin siya ni Lord para lalo pang gumanda itong ating simbahan. Pag-pray natin, gagamitin siya ni Lord para lalo pang gumanda ang simbahang ito. For the glory of God. Kasi i-develop na natin ito eh. Kaysa may dahin dito sa church natin. Eh, ipag-pray natin si Reverend Dr. Hannah Lee. Okay po? So ngayon, starting na po natin ipag-pray yun. So kaya nga, instead nga mag-gossip tayo, pray. Yun, ang maganda. Kaya saan kayo doon sa inyong trabaho? Pray mo na. Tapos focus sa work. Because we are there to glorify God, not to glorify the devil in our respective work assignments. Saan man tayo? We are there to glorify God. We are the representative of God. The Bible, we are Christ's ambassadors. Ano ambassador sa another term? Representatives. You represent Jesus. Nakakahiya kung nirepresenta mo, nakita dito sa buhay mo ang demonyo. You are representative of the devil, not Jesus. Kasi hindi man si Jesus ang nakita sa bibig mo. Puro man chismis at mga bad words. Pati yung mindset mo, pati yung thinking mo, mga dirty. So, di nakikita si Jesus, no? Sige nga magdasal, na mataimtim, iba na tuloy, mataimtim na activities. So, iwasan po natin yun, mga kapatid, no? Kasi pwede tayong matukso eh. It's a gentle or loving reminder from Jesus para sa bawat isa sa atin, no? Sa counseling kasi, no, pag mag-aral ng counseling, kailangan marunong ka mag-keep ng secret. Kapag may nag-open sa'yo, so between you lang at saka yung counselee at saka counselor, and then Jesus is in the center. Jesus is in the center. Hindi pwede na mag-confide yung someone sa'yo, iti-chismis mo, ino-open mo, kinakalat mo. So ako as a pastor, maraming mga members dito, o sa ibang members pa kung saan ako na-assign noon, lumalapit yun sa akin, sinasabi yung sikreto. Pinag-pray ko yun. Never ko sinabi yun. Only God knows and themselves and myself. Then we pray and then we talk about the problem, how to settle it in biblical way. How to settle it in biblical way. In a godly way. No? So pag hindi ka marunong dyan, ikaw ginagamit ng diablo, nasirain mo, hindi na yun mag-confide sa'yo. At pwede kang kasuhan doon. Kung may licensed counselor ka, matanggalan ka ng lisensya. No? Ganun rin sa pagtuturo. If you are teachers, may counseling dyan. Mag-ingat, Polo, kahit sino sa atin. Apply natin yung tinuturo sa atin. No? Yung pinag-aralan natin. I-apply natin sa buhay natin para ma-glorify ang Panginoon. Ginamit yun ni Lord para proteksyonan ka. Laban sa kaaway, sa demonyo. Okay po? So, yun po ang gossip, no? Mahirap. No?
A contrary, o Proverbs 16:28, sabi ng Kawikaan 16:28, a contrary, person spreads conflict. Nag-spread daw tayo ng conflict. And a gossip, ang chismis, separates close friends. Kahit ano kayo kay matalik na kaibigan, pag chismis mo siya, maghiwalay talaga kayo, mag-away talaga kayo, mapunta kayo sa kasuhan o ano pa. No? Someone who gossips can separate even close friends. Indeed, they can also separate a church family. Kung kayang paghiwalayin yung matalik na kaibigan for how many years, simbahan pa kaya ang hindi wasakin? Marami na pong nawasak na churches. Dito lang tayo mag-usap sa Kamakop. Huwag na tayo mag-usapan yung ibang mga Christians. Sa atin lang na family, maraming nangyari. Marami. Mayroon sila, mga wounded sila. May mga sugat. Pangit yan. Gagamitin ng diablo yon to torture you kung hindi ka marunong magpatawad at magbago. Forgive. Okay po? At magbago. Para matuldukan na yon lahat. Kung hindi, patuloy kang i-torture ng demonyo. Gagamitin niya yung mga sama ng loob, unforgiving spirit, pride, hatred, bitterness, resentment, ano pa, and so on and so forth, rebelliousness, para hindi ka lumago sa buhay mo, Kristiyano, at sisirain ang buhay mo. Saan ka man magtrabaho, anumang klaseng trabaho, ang gagawin mo, no more blessings. Because you allow the evil spirits to govern your hearts, minds, and actions. You are in bondage of the power of the devil. Remove it. Surrender it in Jesus' name. By applying the truth, the Word of God. Because the truth is Jesus Christ. When we know Jesus personally and surrender ourselves totally to His divine control and lordship, then the truth, referring to Jesus, will set us free. Set us free. Okay po? Jesus is the way, the truth, and the light. No one can go to the Father in heaven without Him. John 14 verse 6. Okay po? Kaya, ingatan po natin yun, mga kapatid, no? 2 Corinthians, no? Chapter 12, verse 20. Ito po sinabi, sabi ni Apostol Pablo, For I fear that perhaps when I come, I will not find you to be what I want. Bakit kaya? Perhaps there will be quarreling, away-away sa simbahan, jealousy, inggitan sa simbahan, angry outburst, meron sa simbahan, selfish ambitions, meron sa simbahan. Ano pa? Slander. Ano slander sa Tagalog? Paninirang puri. Gossip, chismis, arrogance. Arrogante tayo, walang humility. Hindi nakikita si Jesus Christ, kayabangan ang pinapakita natin. And disorder. Hindi magulo. God is the God of order. Satan is the God of disorder. Disorder. Pati sa pamilya, lahat-lahat, disorder. Sabi ni Pablo, Paul knew that chismis or gossip, among other sins, was not good for the church. Hindi maganda sa simbahan. Kaya sa pamilya. Kaya saan? Hindi maganda. We may think, is it really that big or that big of a deal? Can what I say really hurt the church? Yes. Mayroong study, George Barna Group of Research or Researchers. No? George Barna. Mayroon siyang book na binabasa ko ngayon. The 7 Habits of a Healthy Church by George Barna. Pwede nyo i-search yun. No? Binabasa ko yun ngayon, hindi pa ako tapos. No? Anong sinabi niya dito? Researcher siya. Sabi niya, 1 in 4 unchurched individuals, isa sa 4 na hindi nagsasamba, unchurched individuals, cite church conflicts and gossip as significant reasons for avoiding religious institutions. Kaya pala yung mga hindi Kristiyano, yung unchurched people ba? Church people tayo eh. Yung unchurched people, mahirap silang pumunta sa simbahan ng mga Christians. Bakit? Kasi wala man lang pagbabago. Mas matindi pa ang chismis doon kaysa atin sa labas. Masakit yon, no? Mas matindi pa. Sabi, born again sila, there's no difference naman ah.
Actually, malala pa nga sila kaysa atin. Masakit yun pag marinig natin yan. Kaya, ito ay panawagan ni Lord sa atin na itigil natin. Kung meron man tayo. Conditional. Kung involved man tayo dyan. No? Stop na natin. Walang patutunguhan yan. Isisirain lang tayo ng kaaway at ang kapwa natin. Pananagutan natin si Lord, kay Lord kapag masira natin ang kapwa o ang church o ang sarili natin or ang ating pamilya. No? Kaya yun ang sinabi dito ni George Barna. No, matindi. 66% of American people, chismoso rin pala mga Amerikano. Kala ko mga Pinoy lang. 66% of Americans say, no? Actually, ang sabi nila, hindi naman. Ang sabi lang nila, kasi uso rin doon, sabi nila, very harmful na talaga ang chismis. No? Well, that's certainly true in the church as well. Gossip is powerfully destructive. Makapangyarihan niya na magsira. Powerfully destructive talaga ang chismis. No? Proverbs 18:21, anong sinabi? Death, kamatayan, at saka life, buhay, are in the power of the tongue. Power of the tongue. Grabe. Bakit pwede mo supain ng tao? Pwede mo siraan ng tao. Gamitin mo ito. Lahat ng mga fake news o ano pa dyan, sabihin mo. Sirain mo. Death and life are in the power of the tongue. Gossip can pry apart a church family. Ang chismis ay pwede niyang wasakin ang pamilya ng simbahan. Skak family tayo. Pwedeng wasakin yun ng chismis. Third reason, bakit hindi natin dapat i-practice ang chismis. Gossip pleases the devil. Ang chismis ay nagbibigay lugod o katuwaan sa diablo, hindi sa Panginoon. Here's the truth. Ito yung katotohanan. Gossip is sinful. Ang chismis ay makasalanan. Makasalanan yun. Gossip is evil. Ang chismis ay evil. Ang chismis ay evil. Ang chismis ay demonyo. Tandaan po natin yun, mga kapatid. Here's another truth. May iba pang truth. The devil is pleased. Ang diablo ay natutuwa when those in the church, kung na tayo ay dito sa simbahan, ay nagkasala. He is pleased when they commit evil acts. Natutuwa ang diablo pag nakagawa tayo ng evil acts. He is pleased when they gossip. Natutuwa ang diablo pag nagchichismisan na tayo. So instead nga magchismisan, tama yung sinabi ng Koreano, magdasal. Para i-bless tayo ni Lord. No? I-bless rin ikaw ni Lord. Tayong lahat. Magdasal. So stop na natin yun kasi mahilig kasi tayo mga friendly kasi tayo eh. Pero ang pagiging friendly natin, napunta na sa chismis. Instead nga dapat prayer. Yan, di ba reklamo niya? Ang mga Pinoy, mga Filipinos, kaya hindi binibless, pagpasok sa simbahan, puro chismisan. Instead nga, pagpasok sa simbahan, anong purpose ng pasok sa simbahan? Magdasal. Mag-pray. Yan naman ang purpose natin. Because prayer is worship. Part of worship is prayer. Hindi lang giving, hindi lang preaching, hindi lang teaching, hindi lang singing. Pati ang pagdasal mo. At pamumuhay mo na totoong Kristiyano dito at sa labas is worship. Because you worship God wherever you are. Okay, di ba, pinanggit ko na yun sa one of my sermons? Na kahit sa simbahan, sa trabaho, sa negosyo, pakipag-usap ng tao, makipag-transact ka, may transaction ka, dapat wino-worship mo si God. Nagkipag-transact ka na anak ng Diyos. Hindi ka nakipag-transact na iba ang mga pinagsasabi o lumalabas o iba ang pinagagawa. Because that's worship. Worship is wherever you are. You honor God. You honor God in everything you do. You say, you act, you honor God. That is worship. That is worship. Not only in the church. You bring it wherever we are. No? That's worship. Okay po? Worship pa yung nag-gossip ka na. Hindi na yun worship. No? Kaya, in the beginning part of the book of Romans, sabi ni Paul lists a series of deplorable sins. Pag sinabing deplorable
sins. Ibig sabihin, shockingly bad. Shockingly bad. Deplorable sins that are part of what he calls a corrupt mind. Corrupt mind. See if we can catch what is among these deplorable sins. Romans 1:29-31. Roma 1:29-31. Ito yung sinabi ni Pablo. They are filled with unrighteousness. Ang mga tao nito ay walang kabanalan. Evil. Demonyo ang mga taong ito. Sabi ni Pablo, greed, kasakiman. Lalo na sa government natin, grabe ang kasakiman. Greed and wickedness, kasamaan. They are full of envy. Punong-puno sila ng inggit, murder, patayan, quarrels, away-away, deceit, panloloko, and malice. No? Romans 1:29-31 yon. They are gossips, chismosa, slanderers, mapanirang puri, God-haters, galit sila sa Diyos, arrogante, proud, mayabang, boastful, mayabang rin yon, inventors of evil. Nag-iimbento sila ng demonyo, disobedient to parents. Ito na malungkot, no? Disobedient to parents. Karamihan sa mga anak natin, ganun, no? Senseless, untrustworthy, hindi mapagkatiwalaan, unloving, hindi marunong magmahal, and unmerciful, walang mercy, walang awa. Romans chapter 1:29-31, no, naka-enumerate 'yon, no? Gossip is godless. Kapag nagchichismis tayo, godless tayo, walang Diyos sa'yo. Evil behavior, masamang pag-uugali. It pleases the devil. Natutuwa ang diablo diyan, but it does not please God. Hindi natutuwa ang Diyos. Here's the deal. Ito po yung deal. Though gossip is attractive for us, ang chismis daw ay attractive daw yun for us. Kasi, bakit attractive kaya? Kasi pag may chismis, ano yun? Na-attract ka? Ano yun? Ano yung balita? Ano yun? Di ko alam yun ah. Ano nga yun? O, di ba? Attractive. Attractive ang chismis. Okay? Nakikichismis ka rin. So, attractive ang chismis. Kaya nakalagay dito, gossip is attractive for us for some reason. Ano po kaya yung mga rason na yon? People enjoy participating in it. Enjoy siya doon makipagpulutan. O, pasawsaw nga. Enjoy siya makipagpulutan. No? Tandaan natin, pag nag-enjoy ka na doon, ako, delikado yon. Makipagpulutan ka na rin doon. Don't they? Of course, not you. Don't they? Of course, not you. Hindi ikaw, but others. Hindi ikaw, hindi tayo, but others. God knows this about people. His word tells us in Proverbs 18:8. Alam ni Lord ito. Ang kanyang salita ay nagsasabi sa Proverbs 18, Kawikaan 18:8. Ano sabi niya? Gossip's words are like choice food. Ang mga words daw ng chismis ay katulad ng choice mo na pagkain that goes down to one's innermost being. Goes down to one's innermost being. We see, it feels good in the moment. Para na itong isang choice food mo, ang sarap. You feel it good in the moment. Like delicious food, katulad ng masarap na pagkain, but is not good. Is not good. Hindi yun maganda. It's evil. Yun ay masama. It's like someone who is lactose intolerant eating in a big ice cream. Para itong grabe ka kainin ng ice cream. It may taste good. Di ba? Sarap ng ice cream. It may taste good in the moment. But it's going to cause some damage later. Kasi, hirap ka sa ice cream, nako, ma-diabetic ka dyan, ano pang sakit. No? Parang, enjoy now, suffer later. Parang ganon. So, we need to be careful. Maingat.
brothers and sisters in Christ in this church, in SCAC. Let us not allow the devil to infiltrate our lives. Huwag nating ialaw ang diablo na papasok sa ating buhay, sa ating mga buhay. Huwag nating ialaw ang diablo na papasok sa ating mga relasyon. Huwag nating ialaw ang diablo ng chismis o lying whatsoever na papasok sa ating pamilya o sa ating simbahan. Don't let the devil use your words for evil. Instead, adopt the attitude described by Peter in 1 Peter 5:8. Ano sabi ni unang Pedro 5:8? I-adapt natin ang attitude na yon na tinuro ni Apostol Pedro. 1 Peter 5:8, sabi niya, be sober-minded, be alert, alerto ka. Your adversary, o yung kaaway mo, yun ang diablo, the devil, is prowling around like a roaring lion, looking for anyone he can devour. Mag-ingat tayo kasi ang demonyo, ganun-ganun lang yan. Naghahanap siya ng malalamon, no? Madi-devour, no? Malalamon. Okay po. So, maganda po yung ating church kasi mayroon tayong preaching curriculum. May mga topics tayo na needs ng ating buhay Kristiyano, no? Preaching calendar or preaching curriculum. May teaching curriculum, may preaching curriculum, no? Don't let the devil devour you and our church by using us for gossip. Huwag nating i-allow ang diablo na lalamunin tayo at ang ating simbahan, ang SCAC, sa pamagitan na nagpapagamit tayo sa kanya sa pamagitan ng chismis. Gossip is evil. Tandaan po natin, ang chismis ay sa demonyo. It is not for a child of God. Hindi po yun sa mga anak ng Diyos o sa mga Kristiyano. Gossip pleases the devil. Pag nagchichismis tayo sa kapwa o nagsisinungaling tayo, na bigyan natin ng katuwaan ang demonyo, ang diablo, instead nga ang God. Instead na si Jesus Christ. Gossip is parallel to lying. Ang chismis ay katulad ng pagsisinungaling. Gossip pries apart the church. Ang chismis ay magpapahiwalay sa simbahan. Sisira ng simbahan. Gossip pleases the devil. The bottom line is, anong bottom line ito po? Stop gossiping. Ihinto na ang pagchismis o pagsisinungaling o ano pa diyan. Anong kasunod? Kung mag-stop na tayo sa chismis, stop na natin ang chismis. Start encouraging. Start encouraging. Instead nga mag-chismis ka sa kapwa, i-encourage mo naman siya na magpatuloy sa paglilingkod sa buhay Kristiyano. I-encourage mo siya. Instead nga, i-chismis mo siya. Gossip tears people down. Sisirain talaga ng chismis ang mga tao. Rather than tearing people down, we should build them up. Instead nga sirain natin ang mga tao, sirain natin ang relationship, build up na lang. Build up relationship. Build up relationship. Yun ang tama. Yun ang gawain ng mga Kristiyanong totoo. How do we do that? Paano natin gagawin yon? Well, one of the ways we do that is through encouragement. Encourage people. Yun ang sabi ng Bible eh. Build them up. Build friendships through love. Do not build walls. Build bridges. Build bridges. Bridges of love, care, empathy, ano pa? Compassion, mercy, and so on. Okay po? Encourage people. Instead na mag-chismis tayo, chismis natin yung mga tao. Sabi ni Pablo, Ephesians 4:29, ano sabi ni Paul? No foul language should come from your mouth, but only what is good for building up someone's in need, so that it gives grace to those who hear. Ang ganda ang sinabi ni Pablo. Efeso 4:29, dapat wala daw foul words na lumabas sa ating mga bibig
sabi ni isang pastor natin na Bulakenyo, ang Tagalog ng Bulacan ay, bibig. Hindi daw bunganga. Huwag gumamit ng bunganga. Bunganga ay sa hayop yon. Sa hayop ba? Hayop daw yung bunganga. Ang term daw ay bibig. Okay, bibig na ang gagamitin ko. Bulakenyo pastor, no? So sabi niya, huwag din natin, sabi ni Apostol Pablo, huwag ipapagamit, huwag lalabas sa ating mga bibig ang mga masasamang salita. But only, ang ilabas sa ating bibig, only what is good for building up someone in need. Para it would give grace to those who hear. Para ma-encourage, ma-bless yung mga tao na nakakarinig o mga kapitbahay. Church, let us be committed to giving grace to each other and building each other up. Proverbs 12:25, sinabi niya, anxiety in a person's heart weighs it down. But a good word, magandang pananalita, cheers it up. Oh, ang ganda. Proverbs 12:25. Don't weigh down someone's heart by giving them something to be anxious about through your gossiping. Huwag natin bigyan daw ang mga puso ng ating kapwa-tao sa magitan ng mga pagtichismis na ma-anxious sila, mababalisa sila, masasaktan sila, malulungkot sila, madidiscourage sila, o mawalan sila ng pag-asa. Hindi na dapat natin yan gawin sa kapwa. Instead, cheer up someone's heart. Cheer up someone's heart by giving them a good word. Good word. Not bad word. Good word. Yun ang gagawin natin bilang mga anak ng Diyos. In John 13:34, ito pong sinabi ni Jesus, I give you a new command. Anong new command na binigay ni Jesus sa atin? Love one another. Just as I have loved you, you are also to love one another. Minahal ko kayo, sabi ni Jesus, mahalin din nyo ang kapwa-tao katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi katulad ng pagmamahal ng demonyo dahil mga anak ko kayo. Church, as Jesus loved, let us love one another. Don't be a gossiper. Huwag tayong maging chismosa. Anong gagawin? Be an encourager. Be an encourager instead of gossiper. Yun po ang ating gagawin, mga kapatid. Challenge ourselves this week. Next week, third week. Challenge ourselves this coming third week in this way. Weekly challenge, make a pledge. Gagawa tayo ng pledge, sa inyo lang yan, between you and God. Habang nakikinig kayo ng sermon, you make a pledge to God, make a pledge to encourage rather than gossip. Gawin natin yung pledge yan. Nagawa ako ng pledge to encourage rather than gossip. Can we imagine how wonderful it would be if all the gossip in a church, in our church, turn into encouragement? Napaka-wonderful yun. Na ang lahat ng chismosa sa church, hindi naman yun, ha? Lahat ng chismosa ng mga tao, papalitan nila yung pagiging chismosa nila sa pagiging encourager or pagiging prayerful, and so on. Napakaganda yan. Here's the thing. If you are a gossip, kung ikaw ay nagkichismis, you obviously like to talk. Di ba pag nag-gossip ka, mahilig ka talaga mag-talk. Kasi, di ba, masaya, na-attract ka kapag may nag-uusapan doon, may nag-chismis doon, pwede makisali? Ganon. Ano yun? No, di ba? Mahilig ka talaga mag-talk. And some people may actually like listening to you. Gusto rin nila makinig sa'yo. Kasi mahilig ka mag-talk kasi chismosa ka eh. So, if we use our desire to talk as a means to encourage others, maganda yon. Pag gamitin natin yung desire natin na magsalita, pero hindi magsalita na magchismis o ginawang pulutan yung kapwa. Magsalita na ma-encourage yung kapwa. Mas maganda yon. Kung ginamit natin yung talento na yon, God will use us in a wonderful way. Wouldn't we rather be used by God than by the devil? Hindi ba natin gusto magpagamit sa God kaysa diablo? Of course, kay God tayo. Now, some of us may not know if we are saying is gossip. Kuminsan din,
Kuminsan din natin alam na gossip na pala yung ginawa natin. Di ba? Unaware tayo? Chismis na pala yun? Pero nasabi natin ba, unaware ka? Hala, chismis na pala yun? Nag-chismis na pala ako? Kuminsan ganun tayo, unaware. Pero chismis yun. Sabi, hala ka sis, hala ka bro, chismis yun. Ay, ganun ba? Sorry. Nagsabi lang ako, chismis na pala yun? Kuminsan unaware tayo. No? Unaware tayo. Paano kung naging ganon? Naging unaware tayo na chismis na pala yun. Sa atin hindi chismis, pero chismis na pala yun. Paano? Here's a good test. Ito yung magandang test. This is a version of something that has been attributed to Socrates. Socrates. Anong sabi ni Socrates o Socrates? Ask yourselves these questions. Tanungin mo ang sarili mo ng mga tanong na ito, sabi ni Socrates. Ano yon? Is it true? Totoo ba yon? Is it necessary? Yun ba ay kailangan? Is it kind? Yun ba ay maganda? Let that be our guide. Yun ang ating guide. Here's another tip. May another tip pa. If in doubt, kung nagda-doubt ka, don't say it. You're not certain eh. If you are in doubt, don't say it. Nasa doubt ka eh. Alinlangan ka eh. Bakit mo sinabi? Hindi ka pa pala certain. Hindi ka pa pala sure. No? Nachismis na tuloy. Be an encourager. Lahat tayo. Be an encourager rather than a gossiper. Because chismis or gossip is the devil's radio. Chismis or gossip is the devil's radio. In Tagalog, ang chismis ay ito ang radyo ng demonyo by George Harrison. God bless us all. Happy Mother's Day to one another, to our moms. Hello. Maliwanag, ano? Maliwanag. Sobrang liwanag. No, sa ating pagbibigay, may paalala ang Panginoon. The key themes of biblical offering. Number 1, kabisado na natin yung 1 Corinthians chapter 9, siguro. Halos hindi ko na mabasa naano na siya na parang gas-gas na, no? Yung Bible. So, ang pinaka-key themes ng biblical offering. Number 1, nagbibigay tayo ng heartfelt generosity. Yung talagang nararamdaman ng puso natin, yung pagbibigay, no? Giving should be voluntary and joyful, not mandatory or reluctant. No? Second, we're trusting God in His provision. Giving is an act of faith that God will provide for our needs. Ano? Needs, mga pangangailangan natin na pinaka-importanteng kailangan natin sa buhay. No? Supporting God's work and ministry. No? Supporting God's work, offering are intended for the support of ministry and for the temple and church. Ano? Yung tithe na binibigay natin sa panahon nila noon ng mga ni Malakay, temple tax yun ng mga Israelites. Ano? And sa panahon natin, lahat ng binibigay natin ay galing sa ating mga sacrifices
sa ating mga sakripisyo, sa ating mga trabaho. Sinasacrifice natin ang ating time, trabaho, money, at lahat ng bagay. No? And caring for the poor, kaya nga minsan meron tayong mga medical missions para sa mga hindi kayang magpagamot. No? Especially nasa bagong lugar tayo, hindi natin masyadong kilala yung mga tao. Hindi natin malaman yung mga kahirapan ng iba dito na hindi natin nakikita. Kaya meron tayong mga medical missions na sinusuportahan din ng ating pagbibigay ng generosity. No? Care for the poor, charity. No? Kaya nung mga panahon nung bata pa, merong Catholic charities na tinatawag. Yung mga after ng misa, yung mga pumupunta sila sa mga mahihirap na lugar, namimigay ng bigas, pagkain, tinapay, no? Lahat ng kailangan. Charity, no? Love, tawag nila doon, ano? And the last one is gratitude offering. The way we say thanks. Pasasalamat sa goodness ng ating Panginoon, na salvation, blessings, and benefits. No? Tawagin natin ang ating mga collector and let's pray. Lord, we thank you for your provisions, complete provisions sa lahat ng mga bahagi ng aming buhay and even sa ministry na ginagampanan namin sa church. We pray that you will continue to bless this offering at yung mga magbibigay sa kanilang mga hanapbuhay, sa kanilang mga negosyo na patuloy mo ring pagpalain, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At sa mga nakatingin sa kanilang mga panunood online, nakikita niyo po ang mga numbers na kailangan niyong padalahan, mga account, at especially pwede niyong ito ipadala. No. Tumayo po tayo. Doxology. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly home. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Maupo na po tayo. Ayan, so, again, good morning. So, before we give you some of our announcement, let me greet all our mothers, our amazing mothers. Happy Mother's Day. Ayan, so, kids, kung katabi si mami ninyo, you don't hug them and greet them. Happy Mother's Day, Mommy, and thank you. Thank you for the unconditional love and endless care. Tama po ba? So araw-araw hindi po sila napapagod magluto para pakainin kayo. Tama po ba? Hindi sila napapagod dahil kayo po ang lakas nila. Ayan. So, ilaw ng tahanan. At kung katabi, at yung mga tagapundi ng ilaw, tagapundi ba? Hindi. Okay, husbands? O you don't? Sabihin natin,
I love you, Mommy. Happy Mother's Day. Ayan. So, husbands, tayo po yung mga tayo po yung mga baterya, the engine. Kaya hindi po sila napapagod. So, let them realize araw-araw, nasa tabi natin sila. Nasa right side, right. Kasi sila naman lagi yung tama, di ba? O, mag-oo lang tayo, right. Oo, ayan. Para lagi sila masaya araw-araw. Okay? For some of our announcements, okay, Sunshine Sunday Bible Institute starts before 9 a.m. So why we don't come early we have our Bible or Sunshine SSBI. Ayan, dapat 9 a.m. Or before 9 a.m. dapat pupunta po tayo dito. And next is, and our midweek prayer meetings will continue every Sunday, every Wednesday. Tama po ba, Brother Richard? 7:30 p.m. So the link will be sent through your GCs. Ayan. So, our prayer warriors. Ayan po sila. So, every Wednesday sila po yung nagpe-pray. Not only for us, for our Sunshine City Alliance Church. Yan po yan. Sila po yan. And for the birthdays and anniversaries, we have May 8. Ayan, Jelay, sa forma. Since birthday niya pala this week, ikis natin siya, Sherwin, no? Batiin natin siya Happy Mother's Day. Ayan, we have May 9, Victor Hapilido, kahapon. Eunice Danyas, May 10. Ngayon, so maganda. So, aside from Mother's Day, may bonus mamaya, birthday. Ilabas natin, ha? Okay? And for our DVBS, right? Sunshine, Greatest Treasure, next week. Ayan, so, our director, sino yung directors natin? So, ayan, alam nyo, any financial support, andyan na po sila, o mabigay po tayo sa kanila. But before that, ayan, last Sunday may binigay silang sayaw. This time, magic ba? Ay, hindi, sayaw ulit. Or, for promotion, sasayaw ulit sila para sa atin. Okay, so, the VBS team, punta po tayo sa harap. Okay, so once again, our VBS team. A round of applause for DVBS team. I am a priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. I am His, and there's nothing better. Forgiven and chosen forever. I am a treasure. I am a priceless treasure. God knows
child of God. I know that I am loved. He hears me when I pray. He always makes a way. I am his and he is mine. I am the prize he came to find. I am a priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. I am his and there's nothing better. Forgiven and chosen forever. I am a treasure. I am a child of God. I know that I am loved. He hears me when I pray. He always makes a way. I am his and he is mine. And I am the prize he came to find. I am a priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. I am his and there's nothing better. Forgiven and chosen forever. I am a priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. I am his and there's nothing better. Forgiven and chosen forever. I am a treasure. I am a treasure. I am a treasure. Okay, I am the greatest treasure and we are all treasure. Tama po ba? So, looking forward for this daily vacation Bible school. Ayan. So, any help, any financial support, pwede po tayo doon. Okay? So, but before we move on, I'm call on Kuya Dada for some announcement. Next slide po. Yan. So, magandang umaga po, church. Today is a special day. Alam niyo po ba sa Tagalog, ang tawag po natin sa kanila ay ina. Tama po. Pero sa totoong buhay, marami po silang pangalan. Nanay, mama, mami, mudra, mami shack. Ayan. O kaya, yung paborito nating tawag lahat. Ma, nasan yung medyas ko? Yan, di ba? Kadalasan, no? No, aminin natin, ang mga nanay natin ay may built-in GPS. Tatay, alam niyo to, ha? May built-in GPS sa mga nanay at saka na asawa natin, ano? At sonar. Alam niyo po ba yon? Yung gamit na kanina mo lang na hinahanap pa o kanino pa hinahanap o hinahalog mo na yung bahay, tanong mo lang kay nanay, alam kagad nila. Di ba? Pagdating ni nanay, isang tingin lang niya, alam niya na kagad kung saan nakalagay. Sila rin yung kaisa-isang tao na kayang mag-budget ng 500 para sa isang linggong ulam. Di ba po? No, pero parang siyang kwento sa Bible, ano? Parang pinaparaming niya yung ulam, yung tuyo. Ano? Pero pagdating sa atin, laging sobra pa yung kinakain natin. Tama? Sila yung boses na naririnig natin kapag tatama na tayo sa maling desisyon, kadalasan sa anyo ng isang malalim na ehem. Hindi nagsasalita pero may ehem yung mga nanay natin. Kadalasan sa anyo ng malalim na ehem o yung tingin lang na sapat na mapapatigil tayo sa kasalanan. Yan yung makuha ka sa tingin. Gaganunin ka lang, di ba? Tatahimik ka kahit si Mrs. Asawa. Ewan ko kung nangyayari sa inyo na Ate Aiza at Kuya Richard, si Pastor at si Mami Tess, na kapag may ginagawang masama tayo, isang makuha ka sa tingin. Ha? Yan, titigil na tayo. But beyond that, yung mga jokes na to, no? And the daily pangaral, today we honor the hands that held us before we could even walk, tayong mga anak.
We honor the women who chose to give up their own dreams so that we could have the chance to chase ours. To our moms who are here with us today, thank you for being the living, breathing evidence of God's grace. Your love is the closest thing we have to understanding how much the Father loves us. And to those whose mothers are no longer in the front now, but are watching from the best seats in heaven, we feel yung kurot today, nare-remember natin. Even if they are gone, their prayers are still working in our lives. Yung legacy nila isn't just in the photos that we keep, but in the way we love others today. We honor them and we honor that in Christ, no goodbyes is ever permanent. Kaya sa ating lahat na mga nanay na nandito, mama, mami, wowa, at tita moms, we celebrate you. You are the heartbeat of the home and the hands of the church. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Mahal po namin kayo. And with that, pagpa-play po natin tong video po na ito. Sumasagot din po siya. Pa-play po ng video. Subtitled. Thank you for everything. Happy Mother's Day. Dinab na lang. Nakamute yata. Nakamute yung yung PowerPoint. My mom is always helping me and guiding me. She's very supportive of everything I do. I love you, Mommy. Thank you for everything you do. Happy Mother's Day. I would describe my mom as an amazing cook and a hardworking mother. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. My mommy is caring, hardworking, and she's very supportive. She's the one person I know that I can always count on, and I am very thankful for everything she does for our family. She's loving, she's strong, and honestly, she's one of the most important people in my life, and I am so lucky to have a mom like her. I love you, Mommy. Happy Mother's Day, Mommy! We love you! Mama, naman assignment namin, no? Wow! May naisip ka na ba? Engineer siguro, parang si Tita Edna. Baka architect katulad ni Lola Hina eh. Inhale. Doktor, parang si Lola Olive. Exhale. Sige na, kain na. Yay, my favorite! Billy, anong oras na? Parating na yung service mo, ha? Nakapili ka na ba para sa assignment mo? Yes po, Mama. Patingin nga.
lagaki ko? Gusto kong maging katulad mo, Ma. Talaga, no? Apo. Thank you, anak. I love you. I love you po, Ma. Ayan. Okay, so mga anak, alam niyo na kung saan sila dadalhin, ano? Nanay, alam niyo yan, gustong-gusto niyo yan. So, hindi po siya sponsored ng IKEA, pero I find it good that we have role models na secretly sinusubaybayan natin. So with that, I'd like to call on all our moms dito sa harapan po natin. Sa mga magulang na ay mga nanay na ating secretly na ginagaya, pwede pong tumayo po dito. Mga nanay at magiging nanay at may bahay po. Ayan. So kasama po yung kahit wala pa pong anak, pararangalan po namin kayo. Ayan, tayo na po kayo. May simple lang po kaming foldable aparador. Galing na IKEA. At saka portable washroom. Yan. Punta lang po kayo dito sa harapan. Saglit lamang po ito. Ayan. At sa mga magbibigay po ng mga, dito po, yan, sa baba, kahit sa baba lang po tayo. Yan, paikot tayo. Yan. At para po sa mga anak, po pwede pong tawagin natin si Ate Kim. Kim? Ayan. Mukhang kay Kim po yata kukunin yung gift. Nasaan po yung gift natin? Ayan. May gift po yata tayo, alam ko eh. It's specifically handmade po ni Mami Tess. Ayan. Tama po no, Mami Tess? Kayo po ang gumawa nito, no? Yan. Maraming salamat po sa katauhan po ni Mami Tess na personally handmade pong ginawa po ito. Ayan. Para po sa mga nanay. Ayan. Ayan. Nakatiklop po dyan yung aparador at saka bathtub. Ayan, oh. Grabe, ang ganda ng bouquet of flowers. Ayan, okay po. So with that, yan, mga mommies, pwede pong tingin po sa camera kay Kim po at saka kay Kuya Bernie para po sa isang class picture. Ready? 1, 2, 3. Smile. Oh, good. Ayan. Pwede pong hingin po natin ang presensya po ng ating pastor para ipag-pray po ang ating mga nanay. Pastor? Okay, so praise the Lord sa ating mga nanay na rito po. So we are very much happy for your love, care, and labor in the Lord for your respective family. So maraming salamat at kayo po ay nagiging role model at ilaw ng tahanan. Without your guidance, without your love, without your sacrifices, or reminders, paalaala sa amin, hindi lang po sa mga anak, pati po sa mga tatay, no? Napakalaking tulong po yon para kami po ay mamuhay na straight sa Panginoon dahil God is using you to give us pieces of advice. Kaya po, Happy Mother's Day po sa lahat. Tayo po ay manalangin. And before I'm going to utter the prayer of blessings for all of you, I would like to quote Proverbs 31:25-28. Ito pong sinabi, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praise her. Proverbs 31:25. Lord, may you bless, Father God, the mothers who are here, Lord God, in SCAC. Thank you, Lord, for how you've been using them, Lord God, for many years to take good care of our respective families.
Thank you, Lord, for the wisdom, the strength, the love, the dedication, the role model for our moms, Lord God, in giving their very best unto you. They played, Lord God, the significant role in the church, in the family, in the community, O Lord. Thank you that you are shining. And they are worthy, Lord God, to be given, Lord God, our commendations, our love, our prayer, our support, Father God, our recognition. For without them, Lord God, we cannot say that our family is healthy, strong, Lord God, and well-rooted in your word. Thanks a lot for these moms. Continue, Lord God, to touch their lives. Continue to protect them, Lord, that they will continue to serve you, Lord God, in the church, in their respective families, Lord God, even in the communities, O Lord. And they will continue to shine your name in their lives. And of course, Lord God, they will be happy always, Lord God, despite of the problems that they are always encountering every day, because you give them, Lord God, your heart, Lord Jesus Christ. They have your heart, Lord. And continue, Lord God, to protect them. And of course, long life we pronounce, Lord God, to be upon them. In the name of Jesus, the ultimate source of life, health, Lord God, strength, opportunities, Lord God, and joy will be always in their lives, in their hearts, Lord God. We pray, Lord God, for your care always unto them. Your comfort, Lord, your encouragement, Lord God. Your strength will be their strength, Lord God. Your hope is in them, O Lord, and your power will envelop each one of them. Thank you. We offer them unto you. We commit to you, Lord God, our moms, that you will be with them wherever they'll be going, Lord God, from this time onwards. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, we pray. Amen and amen. God bless you. Happy Mother's Day. Salamat po, Pastor. Yan, okay. Okay, hindi pa po yung benediction. Meron pa pong 10 nakaparadang announcements. Ayan ang mga bini natin. Ayan, so, ayun. Okay. Nakakaya kayo ng video, ano? Parang gusto ko din maiyak. Ayan, so, I remember, natanong sa pageant ba yun? Naalala ko kung anong pageant ba yun? Kung ano daw ang pinakamahirap na trabaho? Ang sagot niya ay bilang maging nanay. So, kung bakit, panoorin sa YouTube kung anong sagot nung contestant. At yung sinabi ni Dada, almost kayo po yun, kung bakit mahirap talaga ang trabaho ng isang nanay. So, si Kim, binati si Mami, si Sheng Sheng, ba't hindi nag-greet kay Mami yan ng Happy Mother's Day? Hindi, kasi last Wednesday, nag-date na silang dalawa. Ako nga, hindi ko pa siya nabate, yung asawa ko. Mami, okay, so dito naman ako, Happy Mother's Day, para ano. Mamita, ayan, Happy Mother's Day. Mamita Nelsie, si Mutya, first year ng Mother's Day niya, no? Happy Mother's Day, and to all the mothers there. Okay? So, before we move on to some announcement, importante ito, Awit Banding Nature Trip, one-day tour. Kailan to? May 22, 2026. Saan? Okay, so parang masaya to Infanta, Quezon. So, Agos River, KM90, Little Baguio, and Regina, Rica, or RR, optional. Divert the timing to swimming. So, May 22, 3 to 4 p.m. at 3:30 a.m. Saan makita-kita? Sa dating simbahan natin sa SCAC Tayuman. So, nakatuwa dahil madami na po yung nag-confirm to join at sasama. So, minsan na po to, couples outing. So, for more inquiries, Sister Sherry Nulo, siya po yung tatanungin natin. Asa nadidinig ko, napupuno po isang bus. So, isang bus na lang po. So, limited sa lahat ng upuan sa van. Okay, first come, first serve daw. Dapat muna po tayo ito para may peso tayo sa van. Okay? So, next is, need a pastoral visit. Just approach Pastor Francis kung gusto po nating papuntahin sa bahay natin or any concern o family concern, approach po si Pastor para sa pastoral visit po natin. And, ayan, for our response hymn,
may I request everyone to please stand? And after that, closing prayer with our Pastor Francis. Shall we pray, our gracious and loving Heavenly Father, as what we have promised before you, Lord? We bring back to you all the glory and the honor for the way you transfer, Lord God, in ourselves through the power of your message. Thank you for bringing us here, Lord God, safely, O Lord. Thank you, God, for the blessings, Lord, of fellowship, togetherness, especially for the recognition of our mothers in this church, O Lord. Continue to bless this church in many ways, in amazing ways. Bless all our moms here in amazing, powerful, Lord, and of course, ways that would make them always shine for your glory and honor. Bless every family represented in this church, that they will continue to flourish as you will take hold of their lives. Give them, Lord God, their daily provisions, comfort, Lord, strength, joy, Father, and more wonderful blessings, Lord God, in serving you. Thank you, Father. Bless our church. You are our provider. You are our keeper. You are our blesser. You are our leader. You are our everything. To him who is able to keep us from stumbling and to present us before his glorious presence
without fault, with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forever. Amen and amen. God bless you. Happy Sunday to one and all.